Year 2014, we have witnessed stories of real lives that were changed and transformed because of your generous giving. Mga kwento ng buhay na hindi lang iisang tao, kundi isang buong pamilya na nailapit sa katotohanan ng biyaya ng kaligtasang dala ni Kristo. Sama-sama tayong magbalik tanaw sa ilan sa mga pamilya na ating nasaksihang naabot ng inyong bukas palad na pagbibigay. Akala ko lahat kaya ko. Akala ko lahat magagawan ko ng solusyonan. Kaya hindi naging madali ang buhay ko noon. Maraming naging disappointment sa buhay. Napagkamalan ako isang hold-upper at naranasan ko na yung makulong. Totoo ang grace niya ay sapat sa mga taong nanghihina. Si God, kahit gaano kalaki yung frustration ko sa buhay, pinalitan niya ito ng panibagong pag-asa. At kahit gaano kalaki man yung kasalanan ko from the past, tinanggap niya pa rin ako ng buo. Ang mga salita niya ang nagbibigay sa akin ng kakaibang perspective sa tuwing humaharap ako ng mga problema sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay. Dahil sa inyong pagbibigay, ako po ay naabot at nabago ang aking buhay. Hindi ko na kinaya. Ayoko na, Bri. Walang mangyayari sa pagsasama natin. Kawawa ang mga bata pag patuloy kang ganyan. Anong ugali ko? Babaero ka pa rin, umiinom ka pa rin. Walang pagbabago. So, anong gusto mo maghiwalay tayo? Oo, itigil na natin to. Hindi nga Tapusin pwede. na natin to. Mas lalong hindi tayo pwede maghiwalay kasi may mga anak nga tayo. Kawawa yung mga bata sa ginagawa mo. Hindi nga pwede. Hindi ka na nagiging mabuting amay. Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. At minsan, sa sobrang hirap, lumiliit ang mga tingin natin sa ating mga sarili. But the Lord is good kasi He makes us realize na hindi natin kaya kapag wala siya. Yung changes po na ibinigay sa amin ng Panginoon sa buhay namin as family ay naranasan namin nung bawat isa sa amin ay nagkaroon po ng mas malapit na relationship sa Kanya. Maaari din po kaming makaabot pa ng mga pamilya na pilit pong sinisira ng kaaway. Madamo gid nga salamat sa inyong tanan, sa inyo hamili nga paghatag sa obra sang Dios. At tungod sa inyo nga paghatag, ako kagang akon bug-os nga pamilya nagbag-o. Mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko. Hingin nyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Mula noon, natutunan ko nang mag-devotion. Regular na rin akong umaattend sa life group. Parte na rin ang buhay ko na ilaan ang araw na linggo para sa Panginoon. At higit sa lahat, sinanay ko ang aking sarili na maging mas matibay sa aking pananampalataya sa pamamagitan ng pag-attend ng PEPSOL training. Dahil dito, naunawaan ko ang purpose ko sa buhay, na tinawag niya ako upang abutin ang mga taong dapat makakalala sa Kanya. Sinimulan ko ito sa aking mga magulang. Sa pamamagitan ng fasting, idinulog ko sa Panginoon ang aking pamilya. Ako at ang aking asawa ay matagal nang niyayaya ni Bri na magsimba sa Life Church. Ako si Alan Arinos, Municipal Assessor sa Bayan ng Kalayaan. Responsableng ama sa 5 anak, at biniyayaan ng mabait, maganda at masipag na asawang si Linda. Lumaki ako sa pamilyang hindi naman nakaaangat sa buhay. Ang sapat na ay hindi pa rin kasya para bumuo ng pangarap at makakuha ng diploma. Nang ipakilala sa akin si Kristo sa pamamagitan ng anak kong si Brian, dinala niya kami ni Alan sa Life Church, January 13, 2013. Totoo ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hindi lang yon. Dahil sa pagsunod ni Brian sa Panginoon, ako at ang aking pamilya ay sama-sama nang naglilingkod sa Panginoon.
Maraming salamat sa inyong pagbibigay. Dahil sa inyong pagbibigay, naabot ako at ang aking pamilya. Maraming salamat sa inyong pagbibigay. Ang naabot nito ay hindi lang iisang buhay. Dahil sa pagbibigay mo, pamilya ang naaabot at nababago.